Nagsimula ang palabas sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang geeky nerd na nagngangalang Matthew Miller. Sa mga panahong yun, balisa si Matt dahil inilipat siya ng kanyang ina sa bagong paaralan. Sa katunayan, sa dati niyang paaralan, si Matt ay nakakuha ng scholarship at nagkaroon ng maraming kaibigan. Ang dahilan kung bakit inilipat ng kanyang ina si Matt sa ibang paaralan ay dahil katatapos lang niyang magpakasal sa isang lalaki. Kaya kailangang sumunod ang kanyang ina kung saan man pumunta ang kanyang bagong asawa. Bukod sa hindi niya gusto ang kanyang stepfather, natatakot din si Matt na mabuli siya sa bago niyang paaralan. Sa kanyang unang araw, nakatanggap na siya ng hindi gaanong mainit na pagtanggap ng 2 beses mula sa isang estudyanteng nagngangalang Nick Worthlin. Bagamat si Nick ay may pakundangan, si Nick ay naging matalik na kaibigan ni Matt sa paaralan na palaging nagtatanggol sa kanya. Ipinakilala din ni Nick si Matt sa isang batang babae na nagngangalang Ruby. Hindi nagtagal, inimbitahan ng dalawa si Matt na sumali sa isang exclusive club sa school. Dahil masama ang tumanggi at hindi maiwasan, sa wakas ay kinailangan ni Matt na sundin ang kanilang kalooban na maging miyembro ng club. Hiniling ni Nick kay Matt na lumapit kay Teresa Turrell, ang head cheerleader sa paaralan, para makipag-date sa kanya. Hindi nagtagal, pumunta agad si Matt kay Teresa at inaya itong makipag-date gaya ng utos ni Nick. Gayunpaman, biglang dumating sa kanya ang boyfriend ni Teresa na si Hector Torres. Si Hector, na hindi matanggap ang girlfriend na tinutukso ng geeky guy, ay agad namang tinuruan ng leksyon si Matt. Kinagabihan, umuwi si Matt at inayos ang kanyang mga gamit. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang stepfather para kunin ang puso ng kanyang anak. Noong panahong yun, ipinakita sa atin si Matt na naglalagay ng larawan ng isang boksingero na walang iba kundi ang kanyang lolo noong kabataan niya. Nang makitang mahilig si Matt sa boxing, binigyan din ng kanyang stepfather si Matt ng librong naglalaman ng life journey ng isang sikat na boxer na nagngangalang Muhammad Ali. Mukhang tuwang-tuwa si Matt sa pagtanggap ng libro. Sa sobrang saya, dala niya ang libro saan man siya magpunta. Lingid sa kanyang kaalaman, si Hector, na hindi pa nakontento matapos siyang bugbugin kahapon, ay biglang dinala ang kanyang grupo para ituloy ang pambubuli sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang insidenteng ito ay nakita ng janitor ng paaralan na nagngangalang Dan Barnes. Dahil hindi makayanan ng pambubuli, nilapitan sila ni Barnes at hiniling kay Hector na linisin ang kanyang ginawa. Mula rito, halatang takot na takot si Hector at ang mga lalaki sa kanya. Kasabay nito, aksidenteng nakita ni Barnes ang boxing book sa kamay ni Matt. Naghinala siya na mahilig sa boxing si Matt at iminungkahi niya na sumali si Matt sa boxing sa paaralan. Hindi tinanggap ang pakikialam ni Barnes, pinuntahan ni Hector at ng kanyang mga barkada si Matt at sinubukan siyang ibuli muli. Nang makitang nasa panganib si Matt, lumapit si Nick at ipinagtanggol ang kanyang kaibigan, kaya nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila. Dahil sa pangyayaring ito, sinisi sina Matt at Nick at sila ay nasuspinde sa loob ng 1 linggo bilang parusa. Noong gabing yun, tila naisip ni Matt ang alok ni Barnes at sa wakas ay naglakas loob siyang humingi ng pahintulot sa kanyang ina na sumali sa boxing club. Nang marinig ang hiling na ito, agad na nagalit ang kanyang ina dahil sa simula pa lang ay hindi ito nagustuhan ng kanyang ina. Hindi pinayagang sumali sa boxing club ng walang dahilan, nagalit si Matt sa kanyang ina dahil sa lahat ng oras na ito ay sinusunod niya ang utos ng kanyang ina. Hindi nagtagal ay dumating ang kanyang ina kay Matt at sinabi sa kanya ang tunay na dahilan. Pakiramdam niya na ang boxing ay isang napakadelikadong sport. Ayaw niyang magaya ang kanyang anak sa kanyang ama at nais ng kanyang ina na magkaroon ng normal na buhay si Matt. Gayunpaman, hindi lamang katuwaan ang dahilan ni Matt sa pagsali sa boxing club at pagiging boksingero, kundi nais niyang protektahan ang kanyang sarili mula sa pambubuli at sundin ang mga yapak ng kanyang lolo na isang kampyon. Sa kasamaang palad, ang kadahilanang ito ay hindi rin katanggap-tanggap sa kanyang ina. Kinabukasan, palihim na pumunta si Matt sa boxing club sa school. Noong una, namangha at natuwa siya dahil pakiramdam niya ay mayroon siyang lugar para magsanay at pagbutihin ang kanyang talento. Bago ang pagsasanay, sinabi sa kanya ng coach na si Harvard na sa susunod na buwan, mag-oorganisa sila ng isang kompetisyon na tinatawag na IBA. Ang paaralan ay pipili ng pinakamahusay na 2 tao na bubuo ng koponan. Habang nagsasalita si Harvard, biglang dumating si Hector at ang kaibigan niyang si Joe Fielder na siyang golden boy at miyembro ng club. Dahil dito ay labis ang takot na nadama ni Matt. Sa wakas ay kinalimutan na niya ang kanyang plano na sumali at nagpas siyang umalis na lamang doon. Nang makitang gustong umalis ni Matt, agad siyang hinarangan ni Barnes at pinakiusapan si Matt na huwag tumigil doon. Bilang panimula, hiniling ni Harvard kina Hector at Joe na ipakita ang kanilang mga kakayahan sa harap ng lahat. Nang matapos ang oras, hiniling ni Harvard kay Hector na labanan si Matt.
Siyempre, hindi na nagulat si Matt dahil hindi pa siya nakakapag-practice ng boxing. Gayunpaman, sa gusto o hindi, kinailangan ni Matt na sundin ang utos ng coach at labanan ang lalaki. Nang matapos ang pagsasanay, nakahiga na lang sa training ground si Matt na ngayon ay nabugbog at na-expel sa club. Hindi nagtagal, lumapit sa kanya si Barnes at pinakiusapan si Matt na huwag sumuko. Sa oras na yun, curious si Matt kung bakit masigasig si Barnes sa pagtulong sa kanya. Tila si Barnes ay dating isang geeky na bata tulad ni Matt, ngunit dahil sa pagsasanay at pagsusumikap, si Barnes ay naging isang manlalaban at nanalo ng ilang mga laban sa boxing. Nagtataka si Matt kung bakit hindi ipinagpatuloy ni Barnes ang kanyang propesyon bilang isang boksingero. Pinili pala ni Barnes na maging isang tagapaglinis para masuportahan ang kanyang pamilya. Pakiramdam niya ay hindi sapat na pera ang naidudulot ng boxing sa kanya, kaya ang boxing ay itinuring niya lamang na paraan ng kasiyahan. Nang marinig ang paliwanag ni Barnes, namangha si Matt sa paraan ng pag-iisip ng lalaki. Sa wakas, hiniling ni Matt kay Barnes na turuan siya kung paano maglaro ng boxing ng maayos. Nang hindi nagtagal, sa wakas ay ipinakita ni Barnes kay Matt kung paano maging isang boksingero ng maayos. Mula noon, pagkatapos ng paaralan, palaging nakakasalamuhan ni Matt si Barnes sa kanyang silid at hiniling sa kanya na turuan siyang magsanay ng boxing. Bukod sa pag-eensayo sa silid, pinakiusapan din ni Barnes si Matt na mag-ehersisyo ng masigasig para lumakas ang kanyang pangangatawan. Habang tumatakbo, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Matt at na-curious si Barnes sa nangyari. Natuklasan niya na may leukemia pala si Matt. Ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman nagustuhan ng kanyang ina ang boxing dahil ito ay masyadong mapanganib para sa kanyang anak. Umaasa ang kanyang ina na balang araw ay magiging isang doktor o abogado si Matt. Nang marinig ito, hindi masisi ni Barnes ng buo ang ina ni Matt. Kung siya ang nasa posisyon ni Matt ay makikinig siya sa payo ng kanyang ina. Pero kahit ganoon, binigyan ni Barnes ng ibang landas ang binata. Pwede raw maging boxer si Matt at kung ano man ang gusto niyang maging ng magkasabay, kaya hindi kailangang matakot si Matt na isuko ang kanyang mga pangarap kahit na wala siyang basbas ng kanyang ina. Gayunpaman, handa pa rin si Barnes na tulungan si Matt na magsanay upang maging isang mahusay na manlalaban na nagparamdam kay Matt ng pananabik. Simula noon, nagsimula na ring magbago ang anyo si Matt, kaya mas cool siyang tingnan. Kung tutuusin, simula noon, nasanay na rin ang mentality ni Matt. Nagsimula siyang maglakas loob na huwag pansinin nang sinubukan siyang i-bully ni Hector. Si Hector, na inis na hindi siya pinapansin ni Matt, ay sinubukang i-trap ang lalaki. Nagsinungaling siya kay Matt sa pagsasabing pinayagan siya ni Howard na bumalik sa club. Si Matt, na hindi man lang naghinala sa kanila, ay agad na naniwala sa kanila at pumunta sa training ground kasama si Hector. Pagdating doon, bigla nilang pinapasok si Matt sa ring para labanan si Hector. Hindi nagtagal, dumating si Barnes para pigilan sila. Ngunit hindi ito tinanggap ni Hector at ininsulto si Barnes na nagtatrabaho lang bilang isang tagapaglinis. Hindi tinanggap ito, tinuruan ni Barnes ng leksyon si Hector, ngunit hindi nagtagal ay dumating si Howard na tila kakampi ni Hector at ipinagtanggol ang kanyang alaga. Pagkatapos noon, pumunta si Howard kay Barnes at nangako kay Hector na hindi na niya gagawin yun kay Matt muli. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Barnes at hiniling kay Hector na ibigay ang parusang nararapat sa kanya sa pambubugbog sa bata. Sumagot si Howard na hindi niya siya maaaring parusahan dahil si Hector ang gininto ang lalaki sa paaralan, ngunit hindi maaaring baliwalain ni Barnes ang dahilan na yun at humingi ng kapalit. Hiniling din ni Barnes kay Howard na payagan si Matt na makipaglaban kay Hector sa parating na IBA event dahil kung hindi, nagbanta si Barnes na isusumbong ang insidenteng ito sa paaralan upang matanggap ni Hector ang parusang nararapat sa kanya. Dahil ayaw niyang mangyari yun, pumayag si Howard sa kahilingan. Ngunit sa isang kondisyon, dapat aprubahan ng mga magulang ni Matt ang pagsali ng kanilang anak sa laban. Samantala, sa ibang lugar, nakita natin si Matt na nagsimulang umiwas sa mundo ng boxing at iniwasan pa ni Matt si Barnes. Si Barnes, na agad napansin ang bagay na ito ay sinabing ipinarehistro niya si Matt sa laban. Biglang nabigla at natakot si Matt na mapunta sa kamay ni Hector ang kanyang buhay, ngunit sinubukan ni Barnes na pakalmayin ang bata. Nangako siyang ipagpapatuloy ang pagsasanay kay Matt hanggang sa madala niya ito sa tagumpay. Nang hindi nagtagal, hiniling ni Barnes kay Matt na linisin ang kanyang mga libro at magsasanay siya ngayon. Sa panahon ng pagsasanay na ito, nagsimulang makakita si Barnes ng mga makabuluhang pagbabago kay Matt. Siya ay patuloy na umunlad at lubos na nagtitiwala na matatalo niya si Hector. Handa pa nga si Barnes na dalhin si Matt sa isang opisyal na lugar ng pagsasanay para sa sparring. Pagkatapos ng training ay umuwi agad si Matt at nag-isip kung paano makukuha ang pirma ng kanyang magulang.
Sa pakiramdam na hindi siya papayagan ng kanyang ina na sumali sa laban, sa wakas ay ginaya ni Matt ang pirma ng kanyang stepfather. Kinabukasan pagkatapos ng klase, bumalik si Matt kay Barnes, ngunit sa kasamaang palad, wala ang lalaki kaya pinili ni Matt na magsanay mag-isa. Pagkatapos noon, bumalik si Matt sa bahay at nadatnan niyang nandoon na ang kanyang homeroom teacher. Dumating doon ang kanyang homeroom teacher upang linawin kung pinayagan ng kanyang mga magulang si Matt na lumahok sa laban. Nang malaman nilang ginaya ni Matt ang pirma ng kanyang stepfather, nagalit silang dalawa. Hindi lamang yun, tila si Barnes, na ilegal na nagturo kay Matt, ay tinanggal din sa kanyang trabaho. Nang marinig ito, agad na natarante si Matt at hindi tinanggap ang pakikitungo nila sa kanya. Nakonsensya siya dahil nawalan ng trabaho si Barnes dahil lang sa pagtulong sa kanya. Nang makita ang pagkabigo ni Matt, ang kanyang ina ay nagpaubaya at pinayagan si Matt na lumahok sa laban sa isang kondisyon na hindi siya dapat turuan ni Barnes. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Matt ang desisyong ito. Iyon ay dahil sa tingin niya ay mas naiintindihan ni Barnes ang boxing kaysa kay Howard bilang coach sa kanilang paaralan. Galit na galit si Matt na umalis sa bahay at hinanap ang kinaroroonan ni Barnes. Sa huli, nakita niya ang kinaroroonan ng lalaki. Tila pagkatapos matanggal sa paaralan, si Barnes ay nagtrabaho bilang isang tagapaglinis ng bangka sa pantalan. Sinabi agad ni Matt na pupunta siya doon at humingi ng paumanhin sa pagkakatanggal kay Barnes sa kanyang trabaho. Bukod dito, inamin din ni Matt na hindi niya maipagpapatuloy ang laban kung wala ang tulong ni Barnes. Medyo nadismaya si Barnes sa desisyon ni Matt at sinabing kailangan lumaban mag-isa ni Matt dahil sa ring kasi lalaban mag-isa si Matt na walang kasama. Sa wakas ay inamin ni Matt na natatakot siyang labanan si Hector. Sinabi ni Barnes na ito ang gusto ni Hector sa kanya. Umaasa pa nga si Hector na hindi sasali si Matt sa laban para siya pa rin ang makoronahan na kampyon. Kaya sa gusto niya o sa hindi, dapat ipagpatuloy ni Matt ang laban at ipakita ang kanyang makakaya. Matapos marinig ang paliwanag ni Barnes, muling nabuhayan si Matt at nais na ipagpatuloy ang laban. Lumipas ang oras at dumating ang araw ng laban. Ang laban ay masasaksihan ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Nang makitang kinakabahan si Matt, dumating sina Hector at Joe para sirain ang kanyang pag-iisip. Ngunit sa sandaling yun, sinubukan ni Matt na labanan ng mga punk. Hindi tinanggap ang pagtutol ni Matt, nagbanta si Hector na tatapusin siya sa boxing ring. Hindi nagtagal, tinawag ng referee ang mga kalahok na pumasok sa arena. Sa hindi inaasahang pagkakataon, andan din si Barnes para suportahan si Matt. Hindi lang si Barnes, dumating din ang lolo ni Matt mula sa Florida para panuorin ang laban ng kanyang apo. Bago simulan ang laban na ito, hiniling ng referee sa ibang mga kalahok na maglaban muna ang ibang kalahok. Sa pagkakataong ito, hiniling na makipaglaban muna si Joe sa isa pang kalahok. Nang makita ang pagkatalo ni Joe sa ring ay lalong tumindi ang takot ni Matt. Ngunit ang mga salita ni Barnes ay paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan na naging dahilan upang mas maging kumpiyansa siya. Hindi nagtagal, sa wakas ay tinawag ng referee sina Matt at Hector sa ring. Hihiling sa kanila na lumaban ng 3 minuto at hinati ito sa 3 sesyon. Nang ibabaw si Hector sa mga unang round, bagamat sinusubukan ni Matt na makasabay. Ngunit nang magring ang bell para tumigil sila, sinadya ni Hector na suntukin si Matt. Nang makita ang kanyang apo na nahihirapan sa kanyang sarili, ang kanyang lolo ay pumasok upang bigyan siya ng mga tip. Hindi nagtagal, nagsimula na ang ikalawang kalahati ng laban. Nang makitang hindi na kayang labanan ni Matt si Hector, nag-alala si Barnes at napilitang tumayo sa kanyang upuan. Sinubukan niyang magbigay ng direksyon at kung paano patumbahin ang kalaban. Hindi nagtagal, tumunog ang bell at ipinagpatuloy ng dalawa ang laban. Sino ang mag-aakala na si Matt ay nanalo sa ikatlong round ng laban na pinatumba si Hector? Naghiyawan ang lahat ng naroon sa pagdiriwang ng tagumpay na ito. Hindi nagtagal, sa wakas ay inanunsyo na ng mga hurado ang nanalo, ngunit sinong mag-aakala na si Hector ang idineklara na panalo dahil siya ang nanaig sa unang 2 round. Bagamat natalo si Matt sa laban, kasama pa rin siya sa team na papalit kay Hector na gagraduate sa susunod na taon. Nang matapos ang kaganapan, umalis si Barnes at nagpatuloy sa kanyang buhay. Umaasa siyang magkikita silang muli ni Matt kapag si Matt ay mas magaling na. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.